dapat lumantad na si Kibuloy, isang kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang naaresto na ng pulisya noong Huwebes. Naaresto si Pauline Canada sa isang subdivision sa Davao City. Naganap ang pag-aresto kay Canada 2 araw makaraang mag-alok ng pabuya ang gobyerno sa ika-aaresto ni Kibuloy at mga miyembro sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes, Jackie Leroy at Pauline Canada. Si Kibuloy ay may pabuyang 10 milyong piso, samantalang tig 1 milyong piso sa kanyang mga kasamahan. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong child prostitution, sexual abuse, human trafficking at act of neglect, abuse, cruelty, and exploitation. Kino-question naman ng kampo ni Kibuloy ang pagbibigay ng pabuya at kung saan ito nanggaling. Ang DILG ang nag-anunsyo ng 10 milyong pisong pabuya kay Kibuloy at sinabing galing ito sa mga pribadong individual. Pinayuhan naman ni President Ferdinand Marcos Jr. si Kibuloy na lumabas sa pinagtataguan nito. Ayon kay Marcos, dapat magpakita si Kibuloy at harapin ang mga inaakusa sa kanya. Sabi pa ng Presidente, walang karapatan si Kibuloy na questionin ang pagbibigay ng pabuya. Wala rin daw masama kung mag-o-offer ng pabuya ang mga pribadong tao sapagkat gusto nilang makatulong na mahuli ang isang pugante. Mula nang ihayag ang milyong pisong pabuya sa ikadarakip ni Kibuloy at mga kasama, dumagsa ang tawag sa PNP at nagsasabing alam nila ang kinaroroonan nila Kibuloy. Pero sabi ng PNP, maingat nilang pinag-aaralan ang mga ibinibigay na impormasyon at baka inililigaw lamang sila. Kasabay sa pag-aanunsyo ng pabuya ng DILG, bigla rin namang kumalat ang balita na nasa China na si Kibuloy. Pero sabi ng mga abogado nito, bineverifika pa nila ang balita. Una naman sinabi ni dating President Duterte na alam niya ang kinaroroonan ni Kibuloy pero hindi niya sasabihin. Pinag-aaralan ng PNP ang mga inihayag ni Duterte sapagkat nila obstruction of justice ito bilang abogado. Hindi ito dapat ginawa ni Duterte. Alam naman niya siguro ang batas. Sa mga pahayag naman ni Kibuloy sa TV, lagi niyang sinasabi na hindi siya susuko, inosente raw siya sa mga inaakusa. Pakana raw ito ng gobyerno at ng United States of America. May kaso rin kinakaharap ang pastor sa US. Kung walang kasalanan at inosente sa pinaparatang patunayan ito ni Kibuloy, lumantad siya at magpakita ng ebidensya na wala siyang nilalabag na batas. Dapat namang sabihin ni dating President Duterte ang kinaroroonan ng kanyang kaibigan at huwag isekreto. Yan yung balita tungkol sa nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy at tungkol sa pabuya na 10 milyong piso at tungkol sa mga sinasabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte na alam daw niya ang kinaroroonan ni Kibuloy pero hindi raw niya sasabihin. Yan yung mga issue tungkol kay Kibuloy na nagtatago hanggang ngayon. Pero ang mali dito, dapat ang dating presidente na si Duterte ay hindi nagsasabi ng mga ganitong mga balita dahil isang maliwanag na paglabag ito sa batas dahil ito ay obstruction of justice. Kung sakaling alam niya ang kinaroroonan ni Kibuloy, dapat sabihin niya na ito ay sumuko at bilang abogado alam niya ang batas. Kaya kung ang mga tumatawag sa PNP ay inililigaw ang pagdakip dito kay Kibuloy, dapat nang maberipika ito ng PNP para malaman kung totoo nga kung sino-sino yung mga gumagawa ng mga paglilihis ng katotohanan para madakip itong si Kibuloy kagaya ng kanyang mga kasama na nagtatago din na may mga patong din sa na reward money na tigi 1 milyong piso.
Kaya maraming Pilipino ang nadidismaya sa PNP pagka ganitong sitwasyon. Dahil hindi nila masabi kung nasaan ba si Kibuloy at kung bakit hindi nila mahuli-huli ito. At kung totoo ba ito ay nagpunta na ng China, dapat makita ito lalo sa Bureau of Immigration